Just now, hala, grabe ang ginawa ni Sen Bato na suspindi na. Aba? Jingoy Estrada na bisto, karma is real. Karma is real. Talaga totoo yun karma is real talaga. Ayon, syempre, itong balitang ito na ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat News Updates. At syempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat News Updates para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang ilalabas. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ang ating matutunghayan ngayon. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! The second question, sinabi mo sa isang interview na sayang ang binabayad ng taong bayan sa akin. Yun po yung opinion ko, Your Honor. Dahil doon sa nakikita kong takbo ng... Bakit sayang ang bayad? Your Honor. Ako, ginagawa ko, tinutupad ko ang aking sinumpaan tungkulin bilang inyong senador at kine-question mo ba ang 15 milyong Pilipino na bumoto sa akin? Dahil sinabi mo, sayang ang binabayad nila sa akin. Your Honor, yun po yung opinion ko. Gawa ng ako po ay isang investigador. Ang investigador po, nag-extract po na information. Nag-elicit po na information upang makuha mismo yung, yung ninanais doon sa subject matter. Kagaya po ng ginagawa natin ngayon. Ako po ay nagsasalita lang bilang sa aking opinion at bilang doon sa aking karanasan bilang isang investigador. Kapag ako po ay kaharap ng isang iniimbestigahan, sinisikap ko po na makuha ko yung sustansya na kinakailangan patungkol po dun sa hinahangad kong resulta. Ako po, hindi po kailanman na namemersonal o kumakaladkad o naguhusga sa pagkatao ng kahit na sino, lalo na yung mga naimbestigahan ko talagang mga kriminal. Yan ang opinion mo. Ito naman. Hindi, yun naman. May punto naman si Morales doon. No? Na kapag ikaw nag-iimbestiga lang talaga, di ba, hindi mo dapat ginagawang personal. Kung may galit ka sa taong yon, kung naiinis ka sa taong yon, ulitin ko, hindi dapat parang masyadong sarcastic yung pagkaka-imbestiga mo. May punto si Morales dun sa lagay na yun eh. Hindi dapat ginagawang personal yan. Kailangan maging patas ka, kaya nag-iimbestiga ka eh. Diba? Hindi ka dapat maging investigador kung ikaw ay mamemersonal. Diba? Eh si Morales sanay mag-imbestiga yan dahil iba't ibang mga kriminal na kakaharap niyan. May punto nga siya naman. May punto naman siya dun. Opinion ko, okay. Meron akong kopya ng desisyon ng Civil Service Commission affirming the decision of PDEA Director General Arturo Cacdac finding you guilty of dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. The Civil Service Commission ruled Parang si Jinx itong nagsasalita itong isa. No? that, and I quote, "It is undeniable, based on Morales' admission, that he concealed or distorted the truth about factual circumstance of the arrest of Chua and Miao. Morales' earlier statement that the arrest was a result of a lawful arrest, and later, take note, retracted the same is telltale proof of dishonesty. His action, among others, of planting evidence is likewise an act of dishonesty because it is contrary to the fact that no illegal drugs were seized nor under the possession of the accused." Ang desisyon nito ng Civil Service Commission ay kinatigan ng Korte Suprema noong January 20, 2016. Doon po sa kaso na yun, ikaw mismo ang umamin na you have planted evidence. Paano ka namin ngayon paniniwalaan sa mga sinasabi mo? Your Honor, kung natatandaan ko man, yung pangalan niya, hindi ko pa rin po talaga ipagkakaloob dahil po hindi kakayanin ng aking konsensya kapag may mangyari sa kanya. Your Honor. Well, I can give you the assurance that the Senate will protect him or her kung sino man siya. Sige, huwag kang mag-alala. Sabihin mo, we will protect her. Hindi siya mapapano. Sabihin mo ng pangalan. Your Honor, classic example na nga po yung ginagawa sa akin. Ako yung investigador lamang doon sa kaso. Hindi po ako akusado. Ngayon po ako po yung nakakaranas ng talagang sa akin pagkatao. Yung pakayang confidential informant. Tama nga naman yun. Si Morales, di ba? May punto yung mga sinasabi ni Morales dito eh, no? Kasi nga naman, siya is, kumbaga, nag-iimbestiga lang siya dun sa nangyari. Di ba? Sinasabi niya lang kung ano yung mga nangyari noon. Di ba? Kinukwento niya, ganito. Parang ganun yun eh. Kaso nga lang, ganito na yung nangyayari sa kanya. Nararamdaman niya talaga. Diyan pa nga lang, di ba, yung ginagawa sa kanya, masyado siyang ginigisa dyan. Di ba? Hindi na parang nagiging balance yung investigasyon sa isang investigador. Di ba? Lalong-lalo na, paano kung ilabas pa yung informant na yon?
Di ba pag humarap yun, mas lalong ano yun, mas lalong kawawa ang mangyayari dun. Pero kung pinakita nila yung maayos na pag-iimbestiga, no, yung patas ka, gusto mo talagang malaman, gusto mo alamin isa-isa, 'di ba? Walang problema eh. Siguro ilabas pa ni Morales 'yun. Eh kahit naman gusto ilabas ni Morales doon, syempre, malamang sinasabi din kay Morales, ayoko lumabas diyan. Kita mo ganyan lang nga ginagawa sa kanya. Ganyan na ginagawa sa iyo tapos ilalabas mo pa ako. Mas delikado yung isa. Maaaring ang maabsuelto si Morales diyan. Maano si Morales, kumbaga ano ba tawag doon, hindi na siya mapansin kapag nilabas yung informant na yon. 'Di ba? Pwedeng ganoon mangyari. Kumbaga ililigtas niya na yung sarili niya. Dito ko lang nalaman to, ito kausapin niyo. 'Di ba? Parang ganoon 'yun. Kaso nga lang talagang kinakargo ni Morales yung nangyayari. Kinakargo niya. Talagang ang bagsak talaga lahat sa kanya. Yung informant, syempre, hindi niya talaga sasabihin kung sino. Kumbaga, kahit anong mangyari, matatagalan kaya ni Morales na kahit anong mangyari, yung salitang gano'n na hindi niya ilalabas yung informant na yun kung sakasakaling magkaipitan na. Talaga? Paano kaya yun? Kaya ako, tinitignan ko kung gaano talagang katatagal to eh. 'Di ba? Kasi habang tumatagal yan, palakas ng palakas yung masasalubong ni Morales dyan. Ako nga po mismo, nano lang ako dito eh. Investigador lang ako, Your Honor. Tumanggap lamang po ako ng information. Andyan na tayo, Morales. Agent Morales, andyan na tayo sa sitwasyon na yan. Andito na lang tayo, lahat-lahat. Nangyari na yung mga dapat mangyari at hindi dapat mangyari. Pero your question is, your credibility is at stake here kung hindi mo maibigay yung pangalan ng informant. I am giving you a piece of advice. Sabihin mo na lang yung pangalan ng informant mo para hindi na masabi na gawa-gawa mo lang yan. Your Honor, hindi ko po hawak ang inyong pag-iisip. Ako po nandito dahil doon po doon sa paglabas ng dokumento na inilabas ng vlogger. Ako po ay sumulat sa PIDEA para magkaroon ng investigasyon upang patotohanan na wala akong kinalaman sa paglabas. At sabihin sa kanila na itong dokumento na ito ay ako yung nag-imbestiga. Tungkol po dito, ako po yung nag-imbestiga. Ngayon po, patungkol po dyan sa confidential informant na yan, ay patawarin niyo po ako. Kasi po, ito po yung hindi po kakayanin ng konsensya ko kapag may mangyari doon sa confidential informant na mahigit isang dekada na po na hindi ko siya nakita. Okay, ito may nakarating sa akin information. Kumbaga nananahimik na yung confidential informant na yun. 'Di ba? Pero malamang ko nakausap niya kasi nga na-open yan eh. Malamang nag-usap yung dalawang yan. Kung meron talagang confidential informant talaga. 'Di ba? Malamang ko ganun yun. Pero nakakabilib din tong tao na to si Morales, no? Talagang kahit anong mangyari talaga is pinagtatakpan niya. Karapatan niya rin namang hindi sabihin yung informant niya yun eh. Hindi nila pwedeng pilitin yung karapatan ni Morales yun. Kaso nga lang, ang nangyayari, yun nga sinabi ni Senator Bato na paano siya paniniwalaan kung hindi niya inilalabas yun. Pero excuse din naman yung sinasabi ni Morales na hindi niya pwedeng basta-basta sabihin na lang yun. Dahil, kawawa din naman yung isa. 'Di ba? Parang ano yan eh, kay Doc Badoy, 'di ba? Tsaka kay Eric. 'Di ba yung informant? May informant sila ganito, ganyan. Tapos pilit ding pinapalabas sa kanila kung sino talagang hindi nila sinabi. Other former media agents, ayaw lang niyang humarap dito sa hearing. Sabi niya, alam daw niya yan dahil sila daw nakahuli nung informant na yan. Just what I received, i-share ko lang sa'yo. Ang pangalan ng confidential informant na yan na naglaglag dyan kay Marcel Soriano ay yung anak-anakan daw ni Marcel Soriano na ang pangalan ay Ian. Ngayon, yung Ian na yan, patay na. Patay na. So, ang hirap nito mag-trace kung sino yung mga tao na binanggit. Dahil puro patay na yung mga nagbanggit. Yung Ian na yan ay dating trabahante doon sa... Again, alam ko, lumabas lang ito sa vlog ni Maharlika, pero direkta pumunta sa akin yung agent, yung former media agent, nagsabi sa akin. Pero I'm not taking his statement hook, line, and sinker. Kaya sinare ko lang sa'yo na iyan daw yung hinahuli na naglaglag dyan sa activities sa kundo ni Marcel Soriano. That's fair information. Hindi ako naniniwala. Kaya sinare ko lang sa committee na ito para for you to evaluate.
Mr. Let's Chair, continue, Senator Jinggoy. Nasa sa inyo, Ha? sir, kung paano nyo ako titignan ngayon, sir. Pero yun po ang You are a hero, sarili mo lang. Nasa sa inyo na po, sir, kung paano nyo po ako titignan. Pero ang sinasabi ko po ay totoo. Galing sa aking puso, sir. Galing sa iyong puso, na binubula mo lang talaga ito. Yes, sir. Binobola ko lang po si paring Romy, sir. But I don't find any valid motive. Bakit mo siya bulahin para makapagsalita ka dito? Bakit? Bakit? Why? Oh, why? Kasi sir, yun nga, gaya na sinabi ko, napapagod na po ako doon sa paulit-ulit na pasensya na po kayo, sir. Oh. Kung, kasi marami po doon tungkol sa dokumento na pinipresent niya na mas dapat sana mas maintindihan, mas ma-explain ko po para sa akin po, sir. Para lang po saan, kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, sir. Bakit mo ma-explain? Anong kinalaman ng mga record na yan sa pinag-usapan? Kung hahayaan niyo po akong ipakita yung record na yon, maaari po siguro ma-explain ko na mas mabuti. But to start with, yung intention mo is with malice. Ha? Very clear with malice ang intention mo. Dahil niluluko ka ng tao para lang makapunta dito. So, ibig sabihin, kung kaya mo lukuhin si Enriquez, yung ipipresent mo na papilis dito, pwede rin, lukuhin mo kami dito, ang committee ito. Yan ang maganda kay Senator Bato. Masyadong pag hina-high blood na si Senator Bato, alam mo katakihin nagsasalita. Sir, wala pa akong intensyon na gano'n. Wala nga, but to start with, niloko mo na siya. Pinasakay mo, according to you, pinasakay mo lang siya. Yes, sir. Oh, so paano kami magtuwala ang committee sa'yo kung gano'n pa lang ang style mo? So useless din, presenting that. Ayun, mahirap yun. Kailangan talaga, hindi kang magsisinungaling. Kumbaga, parang pag pinapasakay mo lang talaga. No, sa mga susunod na sasabihin nun, yung taong kausap ni Senator Bato, hindi na talaga paniniwalaan. Evidence kung to start with, ang intention mo ay tainted with malice. Para sa akin po, sir, subukan niyo pong muna akong pakinggan, ipakita ko yung dokumento at may paliwanag sa inyo ng mas masintin. Before you present that document, submit mo muna sa committee. Titingnan namin if that is germane to the issue at hand. Submit mo muna yung dokumento dito, pag-aralan ng legis namin, ng COMSEC. Kung germane yan, otherwise, gagawin mo na namang binyo itong committee na ito for other reasons. Please submit that to the committee, pag-aralan namin, and we will get back to you. Mr. Chair, Yes, go ahead. if you're done with the question. I am done with Santiago. Pag-aralan mo na yung kanyang sasabihin, then you are free to entertain General Santiago. No. I will not question the two gentlemen. I'll just go straight to the point and ask questions to Okay. Mr. Go Morales. ahead, Your Honor. Okay, Mr. Morales, Yes, Your Honor. nakita ko sa isang interview mo na sinabi mo na ako raw ay hindi marunong mag-imbestiga. Am I correct? Yes, Your Honor. Baka mamaya maging action star na si Senator Jinggoy dyan. Yun po ay opinion ko bilang investigador dahil inaasahan ko po inimbita po ako rito as resource person. Alright. At mistula ako na ituring tama na akusado. I will have to respect your opinion, but my track record in investigating here in all public hearings will attest to it. Okay? Now, Sa akin lang kasi, ang problema mo, inuna mong pinalabas doon sa programa ni Maharlika yung video mo kaysa dito sa committee na ito. That's, alam mo, you are ongoing yung ating Senate investigation. Ano bang hindi ka pa makapaghintay na i-present mo muna sa committee na ito bago mo isiwalat sa publiko yung video na hawak mo? Kumbaga, 'di ba? Parang nag-guess siya dun sa ni Ma'am Maharlika, 'di ba, si Morales. Ako lang wala kang binabayulit na batas, wala kang binabayulit na kwan dito sa Senado, na rule sa Senado, pero ako lang, sumama lang ang loob ko, dahil anong tingin ng mga tao ngayon? Nauna sa programa ni Maharlika yung video mo, bago natin ipakita dito sa committee, para bang lumalabas na, ang committee na ito ay sunod-sunuran sa kung anong pinapalabas ni Maharlika, ang committee na ito sunod-sunod lang, kung anong gusto nila mangyari, susunod yung committee na ito. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat News Updates at nadinig nga natin, ito sa Senado, si Morales, si Jinggoy, si Senator Bato, ganyan. Talagang nagagalit nitong huli si Senator Bato nga dahil nga yung pagkakaguess ni Morales kay Ma'am Maharlika, 'di ba? Kumbaga parang doon siya nag-present. Parang hindi niya muna tinapos yung mga investigasyon dito. Talagang painit na ng painit talaga 'to. Hanggang kailan kaya aabot ito? Abutin kaya ito ng 2028? Kaya mga katunay na sa tingin nyo, abutin ba lang 2028 itong investigasyon? Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.